Okay, kasama kayo anak ko dito. Ito na yung bagong alalay ni Solid G. Angle Blue na APA-350 na power amplifier. Okay, shoutout sa may-ari nito na tayo pinagkatiwalaan na gawin yung unit niya. Bali, kapwa ko rin or kababayan kong Ilonggo. Shoutout sa'yo to maraming salamat Angle Blue na APA-350 na power amplifier. Okay, binaklas ko na agad yung takip para makita agad natin yung laman loob niya. Dalawa yung transformer niya, dalawa. Okay, dalawa. Ngayon, ang issue nito, kaya dinala rito sa atin, ang sabi daw, napakahina daw ng tunog. And then yung isang channel is wala siyang tunog. Okay, may nakakabit na audio input ito. Yan, nakakabit na audio input. And then speaker. Yung speaker is dalawang sub natin na nakakabit. Ewan ko lang kung maririnig to dahil medyo malakas yung ulan ngayon dito. Okay lang O, ayan. Ay, kung maririnig nyo, malamang hindi marinig. Kasi kalabog lang yung lumalabas. Itong channel na to is may audio to. Ayan may kalabog siya Isa. Yung ito, wala. Yan Ito, nakokontrol pa siya, nawawala. Ito, wala talaga as in wala siya. Ito, meron pa naman. Saka walang indicator na lumalabas. Wala Wala talaga siya. Ngayon, bali, ito yung mission natin for today's video. Unang gawa natin, galing tayong bakasyon. Medyo mahirap gawin ito kasi tingnan nyo, heatsink nito is dito. Tapos, off natin muna. Dito yung pyesa niya sa ilalim Ayan may takip, doble yung takip niya. Yung mga takip niya may takip sa baba, may takip sa taas. Pero sa ngayon, focus muna tayo. Try natin palitan. Baka sa control lang. Try muna natin sa control. Kung maaring baka sira lang yung control nito, di ba? Try muna natin i-recta siya. Tapos lagyan natin ng audio source kung magiging normal yung tunog niya or magiging malakas. Okay? Ulan pa rin. Nantok yung anak ko. Bali, ito na. Pinaklas na natin yung front panel. Ito yung pinaka-panel nyo. Tapos ito yung board ng control. Bali, chinik ko. Parang sira nga yung control nya. Yan, tinanggal ko na yung wire. Tapos, nag-jump na lang muna tayo. Ito, nag-jump tayo. Itong dilaw is ground to. Tapos, ito in-out. Yung pula and then puti. Same din dito. Yan, ito siya Ngayon, yan pa rin, nakakabit pa rin yung audio source natin. Tapos yung speaker natin. Ngayon, lagyan natin ng audio. Hinaaman natin to. Baka naka-full yan. Okay. Okay, naka-normal na. Hindi na natin mapipihit to dito. Kasi nga, nakarekta na tayo. Nagrekta nakarekta na yung audio source natin. Okay, ngayon. Ayan, meron. Ayan, meron na. Okay na. Mukhang sa control nga lang yung problema. Mukhang nasa control lang. Okay, ngayon gagawin muna natin ay palitan natin itong control. Palitan muna natin ito. Then, testing natin ulit. Ayan, ang problema nito ay ang control nito parang bilog yata to. Tingnan natin. Bilog nga. Sana kumasya yung half moon natin nito. Kasya naman siguro. Okay, palitan natin yung control. Palitan ko na yung control. Wala akong control na 10K na half moon. Ay, half moon di. Yung round pala. Ang meron lang ako dito ay yung master volume. Yan Ginawa natin, pinagparallel na lang natin para bumaba siya nasa 25K. Yan wala tayo. Meron tayo dito, half moon na 10K. Kaso lang, hindi magkasya dito sa may knob. Yung knob niya iba. Makapal to. Hindi pwede. Kaya no choice tayo itong ginamit natin. Hindi ito kasi meron siyang groove. Ayan. Okay. Ngayon, ito magiging kalabasan niya. May audio na siya agad Sa anong channel to?
Channel 2. Channel 2 may audio na siya oh. Kanina walang audio to eh. Ngayon, meron na. Meron na, channel 1. Meron na. Dalawang channel na yan. Makapirate tayo. Makapirate tayo. Okay na. Gumagana na yung dalawang channel. Hindi lang umiilaw yung indicator dahil kailangan malakas yung input. Nabitin yata sa cellphone natin. Naka-full naman. Pero parang nabibitin siya. Kailangan siguro malakas na yung audio input mo rito para magkaroon siya ng signal dito. Okay. Ngayon, balik muna natin to sa may front panel. Ito yung pahabol ko pala guys, yung switch. Nilagyan ko na rin ng langis or contact cleaner. Okay. Pakita ko pala muna sa inyo yung laman loob niya. Ito. Andun yung capacitor sa loob. Ito yung board niya sa ilalim. Yung nakikita nyo sa taas ay heatsink lang. Okay. Kakaiba yung design nito eh. Nakatago. Although, madali din mag-troubleshoot kasi babaliktarin mo lang ito. Tapos tanggalin mo yung takip niya kasi may takip pa to. Ayan. Bali, ito yung isang channel. Ito yung isang channel. Okay. Tapos ito yung pinaka-input niya. Nalangsang ko to. Yung switch or contact cleaner. Okay. Ayan lang. Pinahaging ko lang sa inyo. Baka sakaling mag-request na pakita yung laman, di ba? Yan. I-sync niya sa taas. Maganda. Maganda yung pagka-design. Alam ko, original itong ganitong design. Hindi kinakalawang. Oh. Okay. Naibalik ko na yung front panel. Ayan o. Okay. To testing ulit tayo nito. Naibalik ko na yung pati takip sa may ilalim. Then ito sa may front panel. Kulang na lang dito ay yung takip sa taas. Ito yung sinasabi ko, yung heatsink nyo. Sinakop niya yung buong casing. Puro heatsink to. Tapos kargado sa hangin. No? 4 yung fan niya. Okay. Ayan, nag-relay na. Ngayon, channel 1. Ayan. Hindi lang talaga umiilaw yung signal dito. Pero pag malakas yan, lalabas yan. Cellphone lang kasi gamit natin eh. Wala tayong laptop natin, hindi nakahanda. Basta may audio na siya. Oh. Tapos channel 2 or channel B. Meron din, no? Magkaibalance lang tunog kasi iba yung tunog ng Note 12 sa Pro 12. Ayan, dalawa. Okay. Baka makapirate ako. Channel 1, channel 2. Channel 1. Okay, working. Okay na. Hanggang dito na lang. Short video na lang na mangyari dito. Tapos yung dun sa may likod, yung mono bridge parallel, yun. Kinontact cleaner din natin. Okay, working na. Yun lang, pinalitan natin yung control. Ganito na lang. Maraming salamat. Yun lang naman yung technique dyan eh. Minsan, kapag walang audio, punta kagad kayo dito sa may control. Pwede nyo i-recta siya, yung in and then out. Yun yung pagsamahin nyo. Kahit yung ground, hindi nyo na pakilaman. Kapag tumunog siya na i-recta, ibig sabihin, sira yung control. Although, pwede nyo naman i-test sa may tester. Okay? Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Solid G, Electronics Repair Shop. 61 Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then, siyempre, paki-share ng video natin sa may Facebook, YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then, siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then, peace out in lahat.